Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Lejo Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Kawikaan chapter 15 verse 1. Sinasabi dito na ang malumanay na pagsagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang pagsasalita ng mga wika ay katibayan ng kapangyarihan at kakayahan ng banal na spirito. Alam nating lahat kung gaano kahirap matuto ng wika. At gayunpaman, ang banal na spirito ay nakakapagbigay ng supernatural na kaalaman sa wika sa mga mananampalataya sa isang iglap. Ang pagsasalita at pagbibigay kahulugan sa mga wika ay likas na mga kaloob ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ang mga kaloob na ito ay nakangailangan na ang mga Kristiyano ay magtulungan sa isa't isa upang ipahayag ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kasawato ito ng lahat ng itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa Diyos. Ninanais niya ang pagkakaisa sa gitna ng isang mundong nakakabahabahagi. Ang kaloob ng wika ay isang paraan upang dalhin ang kaluwalhatian sa Diyos at ilapit ang mga mananampalataya sa halip na likas na pang-ebanghelyo. Ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika ay isang paraan upang bigyan ang Diyos ang kaluwalhatian habang pinagsasama-sama ang mga mananampalataya. Hindi ba't kamangha-mangha na ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng gayong mga espesyal na kaloob upang purihin ang Diyos para sa lahat ng kahangahang bagay na kanyang ginawa. Ang kaloob ng pagsasalita ng mga wika at tulad ng bawat espiritual na kaloob ay mahimalang. Ito ay imposible kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay hindi pangkaraniwan sa mundo sa paligid natin. At ito ay isang paraan para sa mga Kristiyano upang purihin ang Panginoon at lumago sa pagkakaisa sa isa't isa. At bilang mga tagasunod ni Kristo, ang ating pananalita ay dapat sumasalamin sa Kanya at sa Kanyang mga paraan at natimplahan ng biyaya, kababaang loob at pagmamahal. Kung ipagtatapat natin ang ating pananampalataya kay Kristo, dapat mayroon tayong katibayan ng ating binagong pananalita, gayon din ang ating binagong buhay at pag-uugali. Kapag nakasalubong tayo ng mga tao, dapat nilang marinig at makita ang ibang bagay kaysa sa ibang bahagi ng mundo na hindi sumusunod sa Panginoon. Ang pagpapaamo ng dila ay isang bagay na dapat nating palaguin sa bawat araw habang pinapabanal tayo ng Panginoon. Ang mabuting balita na ito ay hindi tayo pinapabayaang mag-isa na lumakad sa ganong uri ng pagpipigil sa sarili, hingil sa ating mga salita. Ito ay hindi isang bagay na magagawa natin maliban sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Malakas ang tuksong gamitin ang ating dila para sa ating sariling kapakanan at reputasyon, ngunit magmadali tayong humingi ng tulong sa Panginoon araw-araw habang patuloy tayong lumalago sa pagkakatulad niya, lalo sa ating pananalita. Muli, ako ang inyong lingkod, Lejo Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.